Ngayon pong nalalapit ang buwan ng wika, nais ng Komisyon sa Wikang Filipino na mapasigla ang wika sa Pilipinas na nanganganib ng mawala. Sana raw, hindi ito makalimutan at maipasa pa rin sa mga susunod na henerasyon. Saksi, si Katrina Son. Kaluyanin, Arta, Binatak at Malawig. Kabilang ang mga ito sa mga nanganganib na mawalang wika sa Pilipinas. Ipinresinta ito ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa araw ng Buwan ng Wikang Pambansa 2025. Marami pong mga nanganganib na wika. Kapag nawala po, isang kultura ang nawawala rin. Kaya ngayong Buwan ng Wika, isa sa binibigyang diin ang pagpapasigla ng mga nanganganib na wika. Paraan daw ito na hindi makalimutan at maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Meron tayong 135 na wika at sinasabi meron tayong 32 naman na nanganganib. Kasi meron tayong batayan din na pamantayan sa language endangerment na ginagamit ng Komisyon sa Wika para sabihin kung nanganganib na at nanganganib na maglaho yung isang wika. Nararapat lang daw na habang bata pa ay sinasanay ang mga bata sa kanilang wika para mapreserba ang mga ito. Kaya ang panawagan natin dapat ang ating ginagamit sa pang-araw-araw na talakayan, diskurso, pagpapalitan ng mga kuro-kuro at opinyon, kahit sa media, dapat natin pinalalawig ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. May mga proyekto rin daw ang KWF para mapreserba ang mga nanganganib na wika. Meron po tayong bahay wika sa Abukay, Bataan na nagsimula pa po ng 2018 at hanggang ngayon po ay sinusubaybayan namin dahil ang LGU po ay nangangasiwa na po ng bahay wika sa Abukay, Bataan. Sinimulan din daw noong nakaraang taon ang bahay wika sa Capiz sa Negros Occidental at patuloy daw ang pagbibigay ng KWF ng pagsasanay sa mga guro at elders na siyang magtuturo sa mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.